Topic po natin, intermittent fasting. Mabuti ba siya sa'yo? Masama ba siya sa'yo? Titignan natin po yung pag-aaral. Kasi lately, may lumabas na pag-aaral. I'm sure baka nabalitaan nyo na. Yung intermittent fasting daw na 8 hours lang yung kain. Ibig sabihin, 16 hours hindi kumakain. Mukhang nakakataas daw ng sakit sa puso at pagkamatay sa sakit sa puso. So, ililinaw ko po sa inyo. Unang-una, lagi ko naman tinuturo sa inyo paulit-ulit, sa medisina, walang black or white, walang mabuti, masama, good or bad, walang ganon. Merong mga bagay mabuti sa isang grupong tao, may mga bagay hindi mabuti sa isang grupo. So, kanya-kanya siya. Parang aspirin. Aspirin sa heart attack, mabubuhay ka. Aspirin sa ordinaryong tao, walang sakit sa puso, baka ma-ulcer, masira pa kidney. So, kanya-kanya. Itong intermittent fasting, ganun din yon. Napakaraming diet na ang dumaan sa loob ng 150 years old. Ang dami ng klase, ang inabot ko yung mga South Beach, Atkins, Paleo, Keto, may blood type. Ngayon, intermittent fasting. Paikot-ikot siya. Merong iba na all carbohydrates, yung iba all fats, yung iba all protein, naikot na lahat. So, ang point ko lang, ang pinakasimpleng tip talaga na hindi nagbabago ay moderation in everything. Lahat ng bagay, yung katawan natin dapat swabe lang. Wala naman miracle cure talaga, swabe lang. Ano ang principle? Mas healthy yung pagkain, mas prutas, mas gulay, maganda, hindi nagkakamali yan. Iwas sa mga junk food, laging pareho naman yan. Iwas sa sobrang matatamis. Magluto sa bahay, di ba? Balanced diet, may kanin, may ulam, may gulay. Eat 5 to 6 small meals in a day. Pakonti-konti ang kain, pero mas madalas, para mas swabe yung pasok ng sugar, para sa diabetes, para hindi mabigla ang tiyan, hindi mabigla yung puso, hindi mo binubusog yung sarili mo. Ito yung mga basic principles. Pero mamaya papakita ko sa inyo yung study ng intermittent fasting, yung positive tsaka yung negative study, tapos ano yung conclusion natin. Pero itong principle, yun pa rin yun. Dito pa rin tayo babalik. Ano ba nangyayari pag nagpa-fasting tayo? Explain natin. So, after 8 hours, within 8 hours na hindi tayo kumain, syempre yung kinain natin, yan ang gagamitin ng katawan natin. Pero pag lampas na ng 8 hours, 12 hours ka na hindi kumakain, 16 hours ka na hindi kumakain, ang nangyayari, wala na magamit ng source ng energy ang katawan mo. So, kukunin na niya yung fats, pangtunaw ng taba, which is okay naman, paminsan-minsan. Pag hindi na niya makuha sa taba, pati yung muscle na kinukuha. Kaya yung mga hindi kumakain, talagang payat na payat. Ang payo ko naman, even before, sa intermittent fasting, kung malakas ka, kung bata ka, wala ka naman sakit, gusto mo subukan tong 16 hours na hindi kumakain, 8 hours ka lang kumakain, tapos mataba ka kasi, pwede mo subukan. I think bata ka pa naman eh. Pero even yung old video ko, sinasabi ko sa inyo na kung kayo ay senior na, tapos balak kayo hindi kumain na 16 hours, mahirap. Baka mahilo ka, mag-collapse ka dito. Diba? Gugutumin ka. Kung may diabetes ka, may ininom kang gamot for diabetes, tapos hindi ka kakain na 16 hours, babagsak ang blood sugar mo. Diba? Magugulo. Tapos pagkakain ka, kakain ka naman sobrang dami. So, senior, heart disease, diabetes, may depression, may ulcer, tapos hindi ka kakain ng 16 hours, hindi ko pinapayo. Diba? Hindi ko pinapayo. So, tignan natin muna yung pag-aaral. Ang positive na pag-aaral sa intermittent fasting ay nakakapayat. Okay? Bakit siya nakakapayat? Kasi hindi ka kumain ng 16 hours eh. So, 8 hours lang yung kain mo. Pero syempre, yung kain mo, hindi rin pwede all you can eat. Yung iba ginagawa, hindi kakain ng 16 hours. Tapos, kakain ng sobrang dami within 8 hours. So, parang niloloko lang natin sarili natin. Dinadaya din natin, di ba? So, lahat ng bawal kakainin mo, lahat ng fast food. So, wala ring kwenta, di ba? Dapat, tama pa rin yung kinakain mo. Ako kasi, hindi ako masyado hot dun sa
16 hours. Para sa akin, masyado matagal. Sa edad ko, hindi ko kinakaya. Pero kaya ko yung 12 hours. 12 hours is okay. Dito kasi sa pag-aaral, sa 12 hours, walang kaso. Ibig sabihin, 6 p.m. ang huling kain mo. Sa umaga, 6 a.m. kumain ka, 12 hours. Diba? Normal lang yun. Parang natulog ka lang naman, diba? So, yun ang sa positive, nakakapayat, nakakababa ng blood pressure, kasi nga pumayat ka, within 1 year binantayan sila. Ito naman yung con. Tulad na sinabi ko, yan, may diabetes, may gamot na iniinom, yan, medyo may risk yan sa mga tao. Tapos, syempre, 16 hours ka hindi kumain, irritable, pagod, headache, pag gutom na gutom, kumukulo ang tiyan, ma-overeat, constipation, bawal mo isabay sa alak kasi nga walang laman ng tiyan mo, biglang tataas yung dose ng alak eh. Ito yung pag-aaral na sinasabi ko. Maganda yung ginawang summary nitong dalawang writers eh. Nilagay nila yung pinaka-studies na positive and negative. Ito po yung controversial na study. Sa pag-aaral na to, explain ko lang sa inyo ng simple 20,000 people ang pinag-aralan. Sa 20,000, pero survey lang to, nakita nila pagdating sa heart disease na namatay sa heart attack, yung taong hindi kumakain ng 16 hours, ang kain nila ito, wala ng 8 hours ang kain nila. Ibig sabihin, 8 hours lang sila kumakain o baka 6 hours lang sila kumakain. Nakita nila, ito yung diferensya. Tumaas yung namamatay. Yan, no? Positive 0.006 eh. Ibig sabihin, significant siya. Ayan, no? Pero sa normal kain, yung 12 hours ni kumain, 12 hours kumain, bali wala. Ayan, no? Walang kaso. Normal sa lahat. Dito lang sa hindi kumain talaga ng matagal na panahon. Hindi natin alam ba't di sila kumakain. Nagda-diet ba sila? Dati na bang may sakit? Payat sila? O malala na ba sila kaya hindi sila kumakain. Pero lahat nung konting-konti na lang oras kumain, mukhang may negative effect. Tsamba lang ba to? Tingnan natin. Dito, Doc Lisa. Sa all-cause mortality, hindi siya significant pero may tendency din na parang mas masama. Mas masama. Oh. Pero sa puso, parang hindi maganda. Ano, parang may tendency na mas masama. Tapos, titignan natin yung kabaliktaran. Yung kumakain ng sinasabi ko sa inyong 5 small meals in a day. Ito, 16 hours kumakain. Diba? Hindi lang siya kumakain pag tulog siya. Ito, mukhang mas maganda sa puso at sa katawan. Ayun, no? Mukhang mas maganda. Hindi pa siya significant. Parang may tendency na yung normal eating. Ito yung sinasabi kong, diba? Kakain ka, breakfast konti, merienda konti, tanghalian konti, half cup. Sa gabi konti. Ako, pag nagutom ako madaling araw, hindi ko naman tinutuloy 12 hours. Pag na-ulcer ako, na-heartburn ako madaling araw, kakain ako ng saging, inom ako ng tubig. Baka masira kidneys ko pag hindi ako minom ng tubig. Pag hindi ko nilagyan ng saging, kukulo yung tiyan ko, mamaya mabutas pa yung tiyan ko. Diba? So, pag tulog ako, kaya ko 12 hours no eating. Pero kung kumukulo na yung tiyan ko, nag-acid na siya, lalagyan ko ng saging at tubig para kumalma siya. So, ang point ko, yung 5 to 6 small meals na pakonti-konti, mukhang may benefit. Kaya ang conclusion nitong pag-aaral, yung 16 hours na hindi kumakain, 8 hours na kumain, mukhang masama sa puso. Although survey lang to, hindi pa naman to 100%. Dito, Doc Lisa. So, ito yung pag-aaral. Oh. Sa kabilang banda, ayon sa pag-aaral, para sa akin wala naman nakakalito eh. Within 1 year na gawin mo intermittent fasting, pwede ka pumayat. Pero pag ginawa mo ng 5 years, 10 years, tapos may sakit ka na sa puso, may diabetes ka pa, posible makasama. So, ang conclusion ko sa inyo, kung bata pa kayo, talagang overweight, gusto nyo subukan, parang fasting, pwede naman paminsan-minsan. Siguro, try nyo 1 year sa pag-aaral, 1 year eh. Pero kung medyo may edad na, ano bang goal natin? Kung goal natin maging healthy, humaba buhay, doon na tayo sa normal diet. Ito, balik na tayo sa normal principle, 5 to 6 small meals eh.
'Di ba? Every 5 to 10 years, may bagong diet naman na nalalabas dyan eh, ito. Kaya ang ending is moderation in everything. Yun pa rin naman talaga eh. 'Di ba? Pag gutom, kumain. Pag antok, matulog. 'Di ba? Pag malakas, mag-exercise. 'Di ba? So, ganun naman talaga ang principle natin eh. Kung worried tayo sa lumalaki ang tiyan natin, 'di ba? Gusto natin magpapayat. Ito pa rin yung basic principle. Bawas sugar. Ito pa rin, Doc Lisa, oh. O, ito hindi ito sa oras, eh. Bawas sugar. Kumain ng mga healthy fats. Iwas sa kanin. Okay, nag-intermittent fasting ka, kanin mo naman, 3 plato. Only rice. So, bali, wala din siya. Inom ng maraming tubig, 8 to 12 glasses a day. Bawas stress. Kainin yung gulay mo. Yung lean meat, chicken, fish, di ba? Mag-exercise. Yan pa rin naman ang principle natin. Mga healthy foods. Ito naman, pinakamahalaga, tulog pa rin. At ito, Doc Lisa, babawasan ito. Ito talaga pampataba eh. Ang daming sugar talaga eh. Soft drinks, diet drinks, iced tea, energy drinks, sports drink. Bawasan. Kasi ang daming calories nito. Parang 2 platong kinain mo. Diba? Sa isang baso nito. O yung coffee mo, ang dami mo pa nilalagay na cream, di ba? Para magpapayat, tubig lang talaga. Tubig, gusto mo konting lemon, lemon water, gusto mo tsaa, yung plain tsaa. Gusto mo kape, black coffee lang. Kung gatas, low-fat milk. So, ito pa rin ang basic natin para... So, sana po, tulad na sinabi ko, di ba? Dahil dito sa bagong pag-aaral, pabago-bago naman yung pag-aaral, pero moderation is key. Ingatan natin yung katawan natin. Gusto na natin mag-diet. Kung dati, naka 16 hours kayo hindi kumakain, hindi gawin yung 12 hours, gawin yung 14 hours. Kasi sa 12, 13, 14 hours, okay na siya. Wala nang diferensya doon. At least kumakain ka na kahit papano within 12, 13 hours. Salamat po.